Managot, kailangan may managot. Kung puro speech lang and it will remain doon sa speech, ay wala na talagang magbabago. Wala Nelson? Mahiya naman kayo. Mahiya. Sino kinakausap niya, Jen? Yung mga mambabatas po. Ilang mga opisyalis po ng Quezon City, kasama po ang nagbabalik na si Congressman Songtay, na isa po sa kilalang hindi kaalyado nitong si Bongbong Marcos at hindi lalo kaalyado nitong si Martin Romualdez, ang naghahamon sa kanila na hindi lang dapat puro salita, dapat may aksyon, lalo na po sa usapin nitong flood control. Dahil syempre, bilang isang congressman, no, at dating congressman, alam niya kung sino po yung nagpapa-implement ng mga proyekto sa flood control na ngayon ay may matinding anomalya, lalong-lalo na napakalaki po yung budget. At hindi lang po itong Quezon City congressman, no, ang umalma, si Congressman Benitez, si Congressman Prasco, si Congressman Toby Chanco, at ilan pa na nanahimik lang, pero hindi po sila pumerma doon sa pagsusuporta kay Martin Romualdez. At ngayon, no, ay magpapaimbestiga din po itong Senator Marcolita para malaman ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi na pa-implement ang mga proyektong ito. Sino ang nakinabang? Sino ang kumita sa proyekto ng flood control? Ang DPWH ba o sadyang ang mga kongresista? Sabi nga ni Mayor Magalong, mahirap ito i-trace dahil hindi po sila pumiperma, no, sa kanilang mga nakukuha na katkong dyan sa mga proyekto ng flood control sa mga SOP. Pero may solusyon po ito para malaman kung sino nga ba ang kumikita. At yan po yung ating pag-uusapan ngayon, mga kabayan po natin. At unahin natin, no, itong pagsalita ng ilan sa mga opisyalis ng Quezon City, kasama po yung bagong halal o nagbabalik na si Congressman Songtay. Okay, simulan natin, mga kabayan. Huwag kalimutan i-like ang video ito. Maraming salamat. Follow through. Yan ang sinabi ni Quezon City 4th District Congressman Jesus Manuel Bong Songtay sa mga investigasyon ng flood control projects na parang walang epekto. Kahit sinabi ni PBBM sa kanyang SONA nitong July 28 na mahiya naman ang mga nagraraket sa mga flood control projects ng pamahalaan. Kung kailangan may managot, kailangan may managot. Kung puro speech lang and it will remain doon sa speech, ay wala na talagang magbabago, wala talagang matatakot at wala na talagang mangyayari sa bansa natin at patuloy na lang na magiging kawawa itong bansa natin. Ayon sa General Tumpak po, mga kababayan po natin. Tama yan, no? Kasi napapansin niya rin kasi na itong si Bongbong Marcos is puro salita lang talaga. Puro speech lang ito. No, alam naman natin yung history nitong flood control na napak-check nga siya at pinalipas niya pa ang isang taon bago ngayon magsasabi na ito ay paimbestigahan. At ilan sa mga kongresista nga ay nagpapalakpak pa. No? Ang kapal talaga ng pagmumukha nila. Pero may katapusan yan, lahat, mga kabayan po natin. Appropriations Act mula 2022 hanggang 2025, lagpas 107 billion pesos ang inilaan para sa budget ng DPWH para masolusyonan ang baha sa Metro Manila. Isa ang QC sa pinakamatinding binaha at nagdeklara ng state of calamity sa pananalasa na magkakasunod na bagyo at habagat. Kung hindi natin kaya tapusin, wag na lang lagyan ng pera. Sayang lang yung pera eh. Wala eh. Lalo sila nanghihinayang kung walang pera dyan. Kasi ang gusto nila kumita ng kumita. Actually magaling ang congressman na ito, si Congressman Songtay, at talagang mahal na mahal ito ng mga taga 4th District. Tingnan mo yung kalaban niya in convent. Tapos namunmod pa ng pera. Pero nilampaso nitong si Songtay, mga kababayan. Kawawa rin yung mga Pilipino na binubuwisan natin para ma-implement yung project na ito na hindi naman nila nakikita yung epekto. Ayon sa mga eksperto mula sa DPWH, kailangan bigyan pansin ang San Juan River na kumokonekta sa Pasig River. Dahil ang lagusan nito ay sa Manila Bay, malaking bagay na magkaroon ng drainage tunnel realignment mula sa Talayan Creek sa District 1 hanggang Ramon Magsaysay Boulevard patungong Pasig River. Detention basins run by gravity, not by pumps, not by mechanical works. Why? Para ma-sustainable siya. Wala siyang maintenance works, walang nag-ooperate. 3 World Bank funded pumping stations ang ginagawa at target na matapos sa 2027. On spotlight din ang ibang DPWH project, posted sa ex-account ni user Romel Lopez ang isang picture ng isang nakabinbin na flyover project sa Maa, Davao City with a signage in Bisaya saying, So, tingnan niyo po, mga kababayan natin, ha. Okay. So, maganda yung plano. Ang problema nga yung pagpapa-implement. Lalong-lalo na po itong gobyerno ni Marcos Jr. No? Na inuna kasi nila yung mga Duterte. Inuna nila
yung mga Duterte. Yun ang kanilang ginastusan. Imbis itong flood control, sana mga kabayan po natin. So, ito yung proyekto sa Davao City, no? Ay pinos nga po ng mga taga Davao, no? Davao City, mga kabayan po natin. Dahil hindi nga matapos-tapos ang proyekto. Naglagay na sila ng babala para malaman ng taong bayan. Ang sabi nga dito, no? Tinranslate na po ni Paulo in Tagalog. Sabi niya dito, ang pagkantala ng nasabing proyekto sa flyover ay dulot ng panggigipit mula sa Administrasyong Marcos at Romualdez. Hindi inasikaso ng DPWH ang road right of way at sinasadyang pinipigilan ang pondo para sa proyekto. Dagdag rito, mabagal rin ang kilos ng legal office ng DPWH. DPWH, siyempre kontrolado nila, no? And this is national government ang may hawak ng proyekto. Although yung kongresista ay nandyan po, kaalyado, no, Duterte. Pero siyempre, ang DPWH ay hawak pa rin ni Martin Romualdez. Hawak pa rin ni Bongbong Marcos. So, kawawa po, no? Kaya mainam, dapat ito yung gagawin din ng ilan, no? Lahat ng mga kongresista, no, na pinipigil yung kanilang pondo, yung ginigipit ang kanilang pondo, dapat maglabas sila ng mga ganito. Di ba? Lalo na kung hindi sila kalyado ni Martin Romualdez. Para yung proyekto na hindi matapos-tapos, hindi masisi sa kanila, at alam ng taong bayan kung sino yung nagpapabagal ng pagpapa-implement ng proyekto. Dahil hindi sila kalyado, no, ng gobyerno at ni Martin Romualdez. Dapat lagyan nila ng ganito. At isa alam ng tao, ay, pocha, sila pala yung nagpapabagal. Itong mga buaya pala. So, balikan natin itong si Mayor Baste, mga kababayan. Yung kanyang mga pasabog nga dito, no, na hindi nila matanggap. So, ginamit pa ng gobyerno ni Marcos Jr. itong si Torre para sirain ang dignidad, no, ni Mayor Baste. Pero hindi sila nagtagumpay dahil kahihiyan po ang kanilang inabot. Lalong-lalo na sa boxing match na sinasabing panalo daw si Torre dahil hindi lumaban itong si Mayor Baste. Pero alam na lahat ng taong bayan na iyon ay drama lamang dahil alam nila si Mayor Baste ay pupunta sa ibang bansa. Okay, pakinggan natin si Mayor Baste, mga kababayan. National Highways, they're not doing a good job, especially in drainage. That's part of their responsibility also. So, I get the backlash because I'm the mayor. We should get, like a little bit more of appropriation when it comes to these issues. So, hindi nila inaayos yung trabaho nila. And it will only get worse. And maybe because kalaban kami ng administrasyon, they want, things to get worse para bumalik sa akin yun. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DPWH at tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Siyempre, hindi amin yan. No? Mga ganyang klaseng skandalo, yung kalsada na hindi tinatapos, yung binibinbin na kalsada, sabi nga ni Mayor Baste, no? Hindi talaga magsalita yung sitang balos-los. Tungkol dito, pero wala pa silang sagot. Kailangan. So ito puntahan natin, mga kabayan po natin, no? Dahil hindi papayag itong si Senator Marcolita na hindi pa imbestigahan itong flood control na ito at para malaman kung sino talaga ang dapat managot. At dapat po, no, ay isa po sa imbitahan na itong si Mayor Magalong na napakarami pong alam. And of course, yung Mayor ng Maynila, yung Mayor ng Pasig City, yung mga yan, no? Pabor po sa pagpapa-implement ng good governance sa gobyernong ito. So maganda sila imbestigahan, ipatawag, hinga ng opinion at komento. No? Dahil sila nakakaalam kung sino mga kongresista na may hawak sa kanilang distrito, no, na hindi ini-implement ang mga proyekto. Again, ni Chihuahua, no, ni Valeriano, ni Abante, dyan sa Manila, no, sa Manila, kung saan ay sinisisi pa nga ni Valeriano yung nakaraan at nauna pang congressman. Okay, so patuloy natin. Bago ka mag-imbestiga, ma-establish mo na alin man sa tatlong ito ay nandun. Opo. Either malfeasance, misfeasance, non-feasance. Ibig sabihin, puro katiwalian yan na nagaganap o naganap sa maraming ahensya ng ating pamahalaan. Kaya importanting komite. At yan lamang ang isang komite na nakita ko sa Senado na meron siyang sariling logo. At saka sariling rules ata yan, Sen, ano? Hindi, lahat naman ng committee may kanya-kanyang rules. Itong sariling logo na siya. Opo. Pero siya talagang
Magtataka ka. Ibig sabihin, parang independence eh. Kung yun ang tradisyon, igagalang natin ang tradisyon. Opo. Sa tingin ko, ay talagang binigyan siya ng ganoong katangian sapagkat ang kanilang gawa, hindi kakaiba. Okay. Di ba kakaiba? At doon nga, kahit walang resolution doon eh. I mean, moto proprio pa. Moto proprio, Opo. pagka naisip ng chairman, sige, simulan ninyong mag-build up ng case dito sapagkat ito ay nabanggit ng Pangulo sa kanyang zona kamakailan lang. Opo. Banggit lang, no? So, pero dapat to pa rin. Alam nga namang hindi tayo maging alerto sa mga bagay-bagay na Tama. Pangulo na mismo ang nakapansin. Opo. Napansin din naman ng mga iba. Kaya lang, opisyal na binanggit ng Pangulo. Di ba? Tama po. At hindi lang binanggit. Tinakot pa sila, di ba? O, yun na nga. Ano sabi? May mga pasaring pa ang Pangulo. Hindi pa saring, diniretso eh. Ano sabi niya, Nelson? Mahiya naman kayo. Mahiya. Sino kinakausap niya, Jen? Yung mga mambabatas po. Nasa... Ano yung mambatas? Di ba? Yung mga nasangkot sa... Sana mahiya naman kayo. Dapat itinuro niya talaga yung nasa harap, no? Yung mga nagpapalakpakan. Akala ko yung mga Hindi, mambabatas. kaharap niya, di ba? Opo. Yung audience niya, mga mambabatas. Opo. At saka sinabi niya, Sa opisyal ng gobyerno, siyempre. kailangang masiyasat yan. Ay bakit nga naman hindi? Isip-isipin mo pagka ikaw ay binaha. Napakaraming Provisyo. mga propriedades mo, mga kasangkapan, lahat. Sira, nawala. Pati trabaho mo, pati mobility mo, lahat. Mag-aalala ka. Pati pagpasok ng mga anak mo kung paano. Tama. Bukod pa dun sa talagang malalagay sa bingit ng alanganin o maaaring sa disgrasya pa ang buhay ng pamilya mo. Ito sa huli, Sen, ha? 30 mahigit na namatay, Sen. At mahigit, Kaya nga, kulang-kulang sa at, pupang. Grabe, no? 30 pala mahigit yung namatay. Dapat yan, sisingilin yan lahat sa mga namatay na yan. Si Bongbong Marcos at ang kanyang mga kaalyado na hindi nagpatupad nitong flood control. Grabe. Nung nakaraan is mahigit 200. So ngayon, 30 na naman yung namatay. Hindi pa ganoon kaano malakas ang bagyo na yun, ha? Kapagat pa lang po yung nagdala ng napakatinding ulan. Pero 30 yung namatay. Dapat yan, isama din sa crimes against humanity ni Bongbong Marcos. Diba? Kasi, ang tindi po eh. Dahil po sa hindi nila pagpapa-implement ng flood control, dahil sa tinago, ninakaw, inipit, o anong termino yung gagamitin po natin. Dahil hindi nga natin alam kung saan napupunta yung pera ng flood control. Imagine mo dito lang sa Bulacan, sinasabi ng gobernador na mayroon silang 3 billion na pundo. Pero hindi nila natanggap ng probinsya mismo ng Bulacan. So ano ipapagawa nila ng mga flood control o ano yung i-maintenance nila kung wala silang pundo at hindi binigay ng DPWH man o ng Kongreso o ni Marcos Jr. Kawawa talaga. 30 yung namatay, ha. Take note. Makabayan natin. Hindi hindi nag-i-improve, kundi lalong lumulubha yung Lumalala pwesto. talaga. Palagay ko yung sinabi niyang mahiya naman kayo, isang understatement. Oo. Ibig sabihin, dahil siguro nanggaling lang sa Pangulo, hindi lang siya makapagbigay ng mas matinding salita pa ron eh. Oo. Kasi siyempre, baka sabihin ng iba, dapat hindi siya gumamit na ganun, hindi na presidential yun eh. Ganun ho ba? Di ba? Nako, oo. Kasi kung mayroon pang mas mabigat na salita doon, dapat yung sinabi mo, di ba? Yun na nga, oo. Oo. Dapat yung ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Ganun siguro. Mas matindi yun eh. Oho. Kaya lang kasi, sinabi niya, may mga pati kontraktor kanya ay... Kontratista, opo. pati mga... Yung contractor yan, hindi naman yan gagawa kung ayaw ng mga kongresista. Diba, nag-check up man sila, no? May mga audit man yan. So, kung palpak ang kontratista, hindi makukunin yan. Diba? Kundi maayos yung pagkagawa. So, ang kontratista talaga, sa totoo lang, ginagawa lang nila yung kanilang part kung ano ang budget na natitira. Kumbaga, pinagkakasya na lang. Kaya kung ang design ng 1 kilometer ay makapal, no? So, dahil tapyasado ang budget, gagawin na lang doble sa kanipis. No? Para magawa pa rin yung 1 kilometer, pero mababang quality. Gawin ng kontraktor yan. kontratista ay usigin natin. Oho. O ilang kaya yung kontratista na nandun sa harap ng kapulungan na yun din? Kasi Palagay mo lang. Kasi mga ibang kongresista ho, kontratista din eh. Ha? Di ba yung investigahan nyo sa ano, pati equipment eh.
Ay nako, pati kongresista, kontratista na rin. Si Animal ng Misamis Occidental. Si Animal. Nakalagay yung pangalan ng congressman? Animal. Ay, nagmamaang-maangan pa. Oo. Di ba? Isa yun. Oh. Di ba, malamang napakarami din mga kontratista Pero yun, nandun sa harap kahit na. na gano'n, sisiw lang yun eh. Ganun ba? Oo, marami. Kaya ngayon, kung talagang yan, ibibigyan natin ng kaseryosohan na hakbang, ay kinakailangan nating pasimulan siguro sa mga dokumento dyan. Pero Yun, simula na yan. kung ang pag-uusapan sa inyo, Blue Ribbon lang muna, no? Lahat ba ng 24 kayo, miyembro din ng Blue Ribbon Committee, Sten? Bukod pa doon sa mga sariling staff talaga ng Blue Ribbon? Hindi, tiningnan ko 17 lang ang miyembro. Meron palang hindi miyembro. Ayun. Tapos merong pupunta sa'yo. Sen, pwede bang maging vice chair ako ng ganito, ng committee mo? Opo. Siyempre, sasabihin mo, sige, isipin ko. Baka naman gusto mo kung, isipin ko nga, di ba? Ayun, Mabalik tayo doon. Opo. Meron silang kasanayan. Yung May mga staff. direksyon ang kanilang bawat hakbang at gampanin na gagawin. Hindi kagaya ng mga ibang mga nasa television. Opo. Ha? So, mamaya puntahan na natin sa television na yan, mga kababayan po natin. Pero yan nga po, no, paimbestigahan po ni Senator Marcolita yan. So, abangan natin yan, mga kababayan po natin, kung ano yung mangyari po dito sa issue ng flood control na ito. Ako naniniwala na talagang tututukan ito ni Senator Marcolita para panagutin itong mga nangulimbat, no, kumuha ng bilyon-bilyon, no, na pera mula sa flood control. At ngayon po, mga kababayan po natin, imbis na sikasuhin ni Marcos Jr. ang flood control, no, at ipatupad, ipagawa na, bilis na yan, or bilisan dahil ang bagyo naman ay hindi nawawala no, bagyo at ulan ay patuloy na nandyan. O, ang ginawa ni Bongbong Marcos ngayon ay nag-dredging muna, no, naglinis-linis muna ng mga estero, kanal, dahil wala na daw po madadaanan ang tubig. Kaya daw po bumabaha dahil sa mga estirong barado. Dahil sa water hyacinth. Alam nyo, no, yung estero is isang ano lang yan, isang hakbang lang yan. At ang estero actually, yung pagmimintin yan, yung magmimintenance dyan dapat is mga local official. So kung hindi nalilinis ang estero na yan, ibig sabihin, congressman at mayor ang may responsibilidad dyan. Pero alam mo, si Bongbong Marcos pa, yung naghanap talaga ng maraming water lily, pumunta, no, at kunwari naglilinis. Ano ba, pa-Consuelo de Gago, no, pakita sa media na kunwari siya ay nagtatrabaho, kunwari siya ay lumalabas na at sinisikap na maayos itong issue sa flood control. Pero hindi, dahil ito po ay ano lang, pansamantala, short solution lang, hindi pang matagalan, at ang dami niya pang alipuris na kasama. Photo-ops lang kumbaga ang kanilang pinagagawa dyan. So, tingnan natin, no, kung malinis yan, kung hindi ba talaga babaha, no. Dahil wala nga, ang dami ng tubig, kunti yung daanan, no, yan, barado pa, dahil hindi po nila nililinis. Kailangan pang gumawa muna ng isang drama para ipalinis lang yung mga stirot kanal na ito, mga kababayan natin. So, yan na po muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong lahat. Again, bukas po yung ating comment section para sa inyong komento at opinion. At huwag kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat po.